Okay. Okay, I guess we are live. Oops, sandali. Hello guys, this is Allen De Leon. Welcome sa ating special live stream. So, nakakatuwa, medyo maaga po ako ngayon. Maaga ako ngayon kasi yung special guest ko is direct from Canada. Just imagine guys, diba? Because of the advent of technology, so ngayon pwede na tayong mag-live stream ng kahit na yung guest natin ay taga-ibang bansa, pwede natin siya pa rin kasama ngayon sa live stream. Di ba nakakatuwa yun? So anyway, nagbabalik ako sa ating live stream dahil in the past few months, medyo naging busy ako. So naisip ko, ibalik natin yung live stream at mag-feature tayo ng mga ordinary Filipino men and women na they were able to transform themselves into super extraordinary Filipino people. Diba? Yun ang gusto natin so that we will be inspired. Tamang-tama, today is a Sunday dito sa Pilipinas. Kung nasan ka man sa mundo, baka Saturday yan. So it's a weekend. So magandang simula ng weekend natin with an inspirational story coming from a Filipino na nag-start siya as an OFW chef. And then later on, yun nga, nagkaroon siya ng tinatawag nating transformation na ngayon siya ay CEO ng sarili niyang negosyo. Di ba nakakatuwa yun? Nakakatuwang malaman yung story niya. So kung ikaw is may pinagdadaanan ka, kung gusto mong ma-inspire, gusto mong ma-bless ngayong weekend, then panoorin mo tong live stream na to. By the way, my name is Coach Allen De Leon and welcome ka dito sa ating live stream. So hindi ko na po papatagalin para makilala na po natin kung sino itong ating special guest. Actually, konti lang yung alam kong information sa kanya pero okay lang yun kasi mas makikilala natin siya mamaya pag atin siyang in-interview. Okay? So, siya po ay nakilala ko sa aking kaibigan na si Coach Reynold Bascos na nasa US naman. Nakikita ko sila laging nagla-live. Pero hindi ko kilala tong special guest natin. Ang kilala ko lang yung si Reynold Bascos. Silang dalawa ni Coach Reynold Bascos nagla-live. Kami naman ni Coach Reynold nagla-live din. Pero hindi kami nagkakasamang dalawa. So naisip ko, nga no, kailan ko kayo makakasama itong si special guest natin? So anyway, nalaman ko na siya ay nasa Canada, Calgary, Canada. Sayang nga kasi nung last year, nung pumunta kami ng misis ko doon, hindi pa kami masyadong close. Sayang hindi ko siya nadalaw doon. Sana meron kaming napagsamahan na moment na, na nagkasama kami. Nandun na rin lang ako sa Canada. Anyway, ang maganda dito sa special guest natin is ako ay na-inspired at talagang na-admire ko siya dahil kahit papano nalaman ko a glimpse of his story and now we would like to share it with you para kayo naman na ma-inspire. So guys, i-welcome po natin ang special guest natin direct from Calgary, Canada. Walang iba kung hindi ang isang chef na ngayon ay isang CEO, none other than Oscar Cesante. Coach Oscar, hello! Bati ka naman, Coach Oscar. Yes. Kamusta sa lahat, no? Sa lahat ng viewers ni Coach Allen sa iba't ibang panig ng daigdig. Kasi for all we know, alam ko naman na marami ring followers si Coach Allen. And sa lahat ng mga nakakakilala rin sa akin, sa group ko, and sa page natin, kamusta po sila lahat. And have a good evening. And good morning din sa ibang panig ng mundo. Hello, everyone. Yes. Coach Oscar, alam ko napaka-busy mo dahil meron ka mga negosyo at mga iba-iba pang activities na ginagawa dyan sa Calgary, Canada. Actually, si Coach Oscar ngayon is nasa office. Pinagbigyan niya tayo para makapag-share siya ng story niya. Siguro, Coach Oscar, mamaya malalaman niyo kung bakit tawag ko sa kanya Coach Oscar. Coach Oscar, siguro ang gusto kong first question na itanong sa'yo, syempre nandiyan ka na sa Canada, siguro let's go back a little bit. So, paano ka ba, ano bang ginagawa mo or pinagkakaabalahan mo bago ka napunta sa Canada? Doon muna tayo mag-start. So, anong ginagawa mo sa Pilipinas? Anong pinagkakaabalahan mo? Go ahead, Coach Oscar. Yun. Actually, sa Pilipinas, I didn't stay na mahabang panahon, no? Sa Pilipinas.
Actually, I started my venture sa pag-abroad sa murang edad ko pa lang. Actually, I'm 21 years old nung mag-start akong mga ibang bansa, no? Mhm. Ang first ah, bansa na napuntahan ko, talagang totoy pa ako no'n dahil I was 21 years old, no, nung umalis ako ng Pilipinas. Ang first landed na lugar ko is Jeddah, no, sa Middle East. Mm. During that time, yung experience natin is hindi pa gano'n ano, kasi parang nag-uumpisa ka pa lang eh, no? So, yun ang first landed na, that was 1991. Wow, 1991 1991. to Mhm. 1993. Mahaba, no? Mahabang panahon. Coach Allen, I Mm. stayed there for 2 years and work Mhm. in a hotel environment. Nasa industry na tayo ng kitchen noon during the time. And Mm. then, hindi talaga ako nag-stay ng ano, ng matagal sa Pilipinas. Oo. Nung umuwi ako after ng Jeddah, that was Oo. 91, 93, nasa barko pa lang ako, ay nasa Jeddah pa lang ako bago matapos yung kontrata ko. I Oo. was actually planning to go to work in the cruise ship. Cruise ship Okay, kagad. okay. Kumbaga, Okay. bago pa lang papauwi ako, lahat ng mga dokumento ko, no, yung experience ko, yung mga passport ko, yung Mm. mga lahat ng dokumento, pag uwi ko ng Pilipinas, Mm. siguro I stay like mga 2-3 months, no? May nakita na kaagad ako na ma-a-applyan. Kasi talagang Okay. ano ko yung young and ano, kumbaga mapusok ka sa paghahanap ng adventure. Right. Oo. So, start kaagad ako, pasok ako sa ano, sa cruise line. So, Oo. 1993. During that time, di pa masyado kilala ang cruise ship. Talagang Mm. batang-bata pa siya. 93. Mm. Napadpad ka ako sa Violeta Court, which is our unang experience ko ng barko, sumampa ako. And then, Okay. after nun, kumbaga tuloy-tuloy, no? Oo. 91, 93, ang bakasyonan lang is parang mga 2 months, 3 months, Oo. talagang nandoon na sa linya ng pag-a-abroad, no? So kung mauwi man ng Pilipinas, siguro mga 2, 3 months, 4 Mm. months, ganun lang. So talagang wala akong mahabang panahon na pag-stay sa Pilipinas. I see. Pero Talaga ako sa yeah. Coach Oscar, siguro ang maganda kong i-follow up question sa iyo. So wala ka pala talagang yung matagal kang nagstay sa Pilipinas kasi maaga kang nag-abroad, which nagsimula ka hindi pala sa Canada, kung hindi sa Saudi, tama ba? Oo, Middle Saudi East. pa. Saudi pa. 91, 93, yeah. So ang question ko ngayon, Coach Oscar, what made you decide na ikaw ay mag-ibang bansa? Bakit hindi mo na naisip, dito na lang ako sa Pilipinas magtrabaho? So, bakit mo naisipan mag-OFW? Yan ang magandang question. Kasi ano yung opportunity sa atin, hindi naman sa inaano ko, no? Although sa ngayon, talagang pwede ka nang mag-stay sa Pilipinas, you start your own business. No? But during that time, no, 93, 91, kumaga yung very slim ang opportunity mo to progress. Para unang-una, siyempre, sa sahod, medyo maliit ang sahod sa atin. Kaya nag-isip ako na talagang, yun ang isip ng mga tao noon, kailangan mag-abroad di ba? Para ma-sensor. During that time, talagang nung pumasok na yung sa barko, magandang kitaan, di ba? US dollar kumbaga. So yun yung mga ano ko, during that time, medyo young pa ako na wala pa yung sa isip ko yung pagninegosyo talaga during that time. So, kaya hindi ako nag-stay talaga. At naisipan ko mag-abroad. Yeah. Coach Oscar, ito nagtataka lang ko. So nung ikaw ay nag-apply para mag-ibang bansa, maging OFW, ang alam kong special skills mo ay pagluluto or chef ka, di ba?
So ang, Yeah. ang question ko, Oo. paano matututunan yan na did you came from a family na marurunong magluto? So is it something na hobby mo, na hilig mo, kaya marunong ka magluto? Ikwento mo naman sa amin yung skill na yan, Coach Oscar. Bali we do a process of sa mga training school during that time. Bago ka pumasok kasi kailangan ng experience talaga eh, no? So we have a training school na pinapasukan. Very lucky lang dahil hindi during that time hindi na sila naghahanap ng may experience ka sa hotel, may experience ka sa talagang matinding kitchen environment, no? So bali sa training lang, talagang lakasan ng loob eh nung pumasok ako doon. Kaya ayun, naka-enter ako sa industry ng kitchen. And then siyempre pag tumatagal, nagkakaroon ka ng talagang experience mo and trainings, no, yung sa school na training na pinuntahan namin. Yeah. Right. Coach Oscar, since pagluluto ang ating pinag-uusapan, meron ka bang favorite dish na talagang masasabi mong eto yung gusto kong paborito ko to kaya niluluto ko to? May favorite ka ba na recipe or dish na sa pagluluto? Sa local na sa local na pagkain. Kare-kare, sarap. Kare-kare. Wow. Masarap talaga 'yan. Mga ang favorite ko yung mga ginataan na kunyari tuna, ganun, gagataan mo. Kaya yung basta mga fish, no? Tapos gagataan, parang Bicol style. Yun yung mga masarap na dishes sa akin. Pero pagdating naman sa sa international, siguro sa akin yung mga pasta, yan. Lasagna. Pasta. Lasagna. Yan. Wow. Minsan, maggagawa ako ng yan. Coach Oscar, Coach Oscar, pag kami ni Coach Reynold mapunta dyan sa Canada, nako, ipagluto mo kami niyang lasagna na yan o pasta or kare-kare, ha? Kung nakakapasal niya. Sure. For sure. Okay. So, siguro Coach Oscar, since napag-usapan na rin natin yung pagiging chef mo, paano ka naman from Middle East, paano ka nakatawid papuntang Canada? Anong ginawa mo? Kasi alam mo lahat, Coach Allen, talagang, mahilig ako sa advance. Ano mo ba yun? Yung plano ko, kunyari, eto, mag-start ako ng Saudi, no? Pag sa Middle East, after bago ko i-exit doon, yung susunod, alam ko na, pinaplano ko na, eto pupuntahan ko. Actually, ang tinarget ko nga noon after ng Saudi, nagbarko, matagal na panahon sa barko Tapos, medyo bumabagsak na yung cruise ship, nauso yung ngayon, yung Canada. That was 2011. During that time, konti pa lang ang mga agency noon na nagpapaalis papuntang Canada or England during that time, 2011, 2010. Kumbaga, exhausted na ako noon sa barko, sa pagbabarko. So, magsiship ako ng land-based naman, sabi ko gano'n. So, ang tinarget ko una is Canada or London. So, lahat ng mga dokumento, kasi hanapin yan may higpit sila, di ba? Yung mga experience mo, kailangan certified lahat yan na experiencado ka sa pagkukusina. Dahil ang pasok ko dito sa Canada is under skilled worker. Ibig sabihin, talagang authenticated na kailangan makapasok ka rito na kumpleto ang iyong experience, certificate, at lahat ng dokumento. Then, yun, 2011, tinry ko yun. Ganon, mahirap yung process pero nakapasok ako. Actually, ang target ko yung Canada
between Canada and UK, mas pinalad ako sa Canada. And I'm glad na nandirito ako. I see. So, Coach Oscar, since yung pinalad ka dyan sa Canada, so ano yung mga una mong naging trabaho sa Canada? Nag-chef ka rin ba or may iba kang ginawa nung nasa Canada ka? May iba, Coach Allen, grabe. Alam nito ng tao sa mga taga-US, sa mga taga-Canada. Right. Maraming mga professional na nagpunta rito sa Canada, punta sa US. Yung trabaho, marami, dami. Okay. I'm very, very happy dito sa Canada kasi yung opportunity ng trabaho, hindi ka mawawalan. Okay? Pumasok ako, kala mo nag-janitor din ako. Pumasok akong pa-sideline, palinis-linis ng hotel. Ay, extra kita, no? Kasi hindi naman tayo, mga, kumbaga, high-collar job, no? Nakikita ka ng malaki. Even, high-collar job dito, talagang naghahanap pa rin ng part-time, eh. Kasi kung double job ang trabaho mo, baka sabihin natin, minsan kulang pa, eh. Sa standard ng pamumuhay dito, malaki. Mahal. So, ganun din sa US, no? So, iba't iba. Pumasok ako ng hotel, nag-ano rin ako sa mga cashier, sa mga tindahan ng alak, mga ganun. Iba-ibang odd jobs, no? To survive, no? And, nagtataka lang ako, may mga nag-share sa Facebook na ayaw nila rito, hindi raw maganda ang buhay, yung madali silang sinusuko, pero to be honest, lahat ng opportunity nandirito, no? Maging sa pagninegosyo. Yun ang kagandahan dito. Habang nagtatrabaho ka, dumiskarte ka, no? To level up yourself. Ganun lang. Ganun lang yung nakita ko. So, Coach Oscar, nung ikaw ay napunta dyan sa Canada, ikaw pa lang ba mag-isa or kasama mo na yung family mo? Oops, medyo nag-ano yata. Ayun. Okay na, Coach Oscar? Gumagalaw ka na. Okay. Go ahead, Coach Oscar. Na-comment question ko, Coach Oscar? Hindi yung huli. Yung question ko is, nung time na ikaw ay napunta na sa Canada, kasama mo na ba yung family mo or hindi pa? Ay, yan. Maganda question yan. Hindi pa. During that time. Okay. I have to wait 4 years, no? 4 years? Talagang 4 years. To have them. During that time kasi, kailangan, pag PR ka dito sa Canada, maghihintay ka ng at least mga ganon, 3 to 4 years, no? For them to ma-issuehan na sila ay permanent resident na rin, no? So, after 4 years, tsaka ko sila dinala rito. And then, ayun, tuloy yung laban, tuloy yung pamumuhay na ganun pa rin. Siyempre, nagtatrabaho ka, dalawa. During that time, I work, isa lang yung full-time ko, no, as a chef. But I hustled. I start na mag-hustle na sa business. Ang kagandahan nga ganun dito, eh. Meron kang trabaho na full-time. Alam mo na may sasahurin ka. So, hahanap ka ng business na hindi ka mag-i-invest ng malaki. Yung walang masyadong investment, pero magagamit mo, experience mo. Because I started sa business dito sa production, wedding and event video production. So basically, nangyayari lang yan every summer. Summer malakas. So from June to November. Pag tapos na noong November, iisip ka na naman. Iisip ka na naman ng other gig. Kasi kung hindi mo gagawin yun, mahirap sumabay dito sa Canada. But, you know, you have to find ways, no, para maging makuha mo yung plan mo, yung goal mo. Right.
Coach Oscar, since na-mention ko yung family mo na nag-wait ka ng 4 years para makuha sila at kasama mo na sila dyan sa Canada. So siguro ang question ko as an OFW, ano ba yung mga naging mong struggles or challenges dyan? So I guess obvious naman syempre yung loneliness kasi nag-iisa ka, wala dyan yung family mo, tama ba? Meron pa bang ibang mga struggles and pains, whatever? Or challenges? Ano lang, yung siguro kasi nga, since ako nasanay na ako ng pag-abroad nga, di ba, sa the young age ko, 21, maalis na ako, I learned how to live alone na nag-iisa ko. And then sa barko, ganun din naman. Although during that time na may pamilya na ako, nasa barko ko, maalis ako. Nung dumating ako rito, I've waited 4 years. Minsan-minsan na homesick ka, which is normal, di ba? But it's naman my goal is for them, especially the family, no, to bring them here and magkaroon sila ng magandang future. So lahat ng mga pumunta rito, ganun ang kanilang mga goals din and plans. Yeah. Coach Oscar, since na-mention ko yung mga challenges, so naka-experience ka rin ba nung tinatawag na parang, how would you say it? Yung parang harassment, intimidation, or minamaliit ka dahil ikaw ay isang Asian o Pilipino? Yan ba ay nangyari sa'yo? Dahil karamihan ng OFWs na experience nila yan, di ba? So, ikaw ba na-experience mo? If yes, ano ba ang ginawa mo para mapaglabanan ito? Yan ang kagandahan dito sa Canada. It's a multicultural country, Canada. Pero never ko na-experience yung ganon na minamalit ka. Kasi ang Canadian, and siguro sa way of living dito, walang ganong walang scenario. Ewan ko lang sa iba kung nakaranas sila ng ganon. Kasi yung tinatawag na discrimination, di ba? Wala dyan. Hindi dito. Wala. Kasi, pantay-pantay. I don't know if other provinces, siguro meron, but so far, dito sa area ko, and alam ko naman sa buong Canada, very rare yung nangyari na mga ganong sitwasyon. And ang ko nga lang, kasi ako, yung isip ko kasi, kung kayo, papantayan ko kayo. Or mas hihigit pa ako sa inyo. Yun ang aking mentality na. Pilipino, kaya namin sasabay kung ano yung galawan nyo. Ganun. Right. So, Coach Oscar, ito lang, biglang top of mind na isip ko lang. Dahil nga sa mga pinagdaanan mo dyan, sa pagiging OFW mo, sumagi ba sa isip mo na ayoko na, gusto ko na lang umuwi? Marang ganon o hindi naman? Never. Kasi unang-una, yung plan ko na sa mga anak ko, family ko, no? Pangalawa, yung opportunity andito eh. I want to leave a legacy with my kids. Na, let's say, wala na ako, nandito sila, established sila as a business owner. That's why I'm teaching my kids, no? Bata pa lang sila, sinasanay ko na magnegosyo, no? Lahat tinuturo ko sa kanila. And that is the one that I wanted to share. And also, bilang an entrepreneur, napakasarap nung tumutulong tayo. No? Meron tayong natutulungan sa trabaho. Yun lang. Wala ako so far. I'm happy dito sa Canada and yung opportunity na binigay ni Lord. Dito na tayo, diba? Yung iba, nagplano talaga na makaalis, papunta sa ganitong lugar. So I think I'm very, very grateful. Coach Oscar, ilang years ka na rin dyan sa Canada? I think siguro mga
nasa 14, ganyan. 14. Matagal na rin. Officially, so I've waited 4 years, no? So, ganyan, nasa 14 years. 14 dito years. sa... So does that mean na ikaw ay Canadian citizen na rin or hindi pa? Yes, nagkapag-apply na kami ng citizenship namin. And yeah, yung bata, nandito na sila as citizen yan. Wow, congratulations, Coach Oscar. So, Coach Oscar, I mean, yes, go ahead, Coach. Go ahead. Okay, yeah, go ahead. No problem. Coach Oscar, kanina na-mention mo na ikaw ay nagtatrabaho dyan as chef sa Canada. Then later on, sabi mo, nag-side hustle ka sa mga weddings, parang ganun, di ba? Every summer. Ngayon, medyo tatalon lang ako ng konti kasi kung nag-start ka sa mga as a wedding planner or wedding events, ngayon nakikita ko dyan sa background mo, parang may opisina ka. Ano yung opisina na yan at paano nangyari yan kung pwede mong i-share? So ganito. Una muna, 'di ba? Since ganun nga kasi yung diskarte dapat nung nawala yung wedding production, mina yung events. Although nagtatrabaho pa rin ako noon, that was 3 years ago, no, as a chef. Siyempre, nung nawala yung backup na yon, enter to ngayong si wedding travel agency. So I started from a small company dyan sa atin sa Pilipinas para lang malaman ko yung industry. Okay. It's a long process, no? Before that, talagang gusto ko na yung industry ng travel. Hindi pa nangyayari yon. Talagang tumitingin na ako sa internet kung paano yung pagpasok sa ganyang industry. Although wala pang pumapasok talaga na opportunity. So inaaral ko na kagad. And then dumating nga nung time na nagkaroon ng pandemic, pumasok yung company na yun, hindi ko nasasabihin yung company name. Nag-enroll ako sa kanya as an agent. So from there, natututunan ko unti-unti, nalaman ko, sabi ko, kailangan kong i-work out to. Okay. So talagang, since I have a background sa marketing, nag-digital marketing ako, doon ko na i-apply from travel agency marketing. And then na-hit ko yung jackpot na nag-success siya. Kasi nag-grow, nag-boom. Nag-grow siya talaga. Totally. So yun. Kaya hindi ura-urada yung pagpasok sa business, no? May proseso. May proseso. Ang proseso is yung pag-aaralan mo muna bago mong gagawin, i-execute. Ngayon, during that time, huwag mo nang isipin kasi sa pagkakamali mo, sa ginagawa mo, doon ka matututo. Ayun. Hindi ko tinry, hindi ko malalaman, di ba? May mga error pala. May mga, dito pala yung dapat kong gawin. May kailangan pala akong i-apply. Kailangan pala na insurance. Di ba? Mga ganon. Yeah. Ganon lang actually. So Coach Oscar, ang parang lesson dito na nakikita ko na magbe-benefit ang ating viewers is, in other words, basta ginusto mo, kahit hindi mo linya, basta ginusto mo, pwede kang maging matagumpay kahit na anong klaseng negosyo yan, basta gusto mo. Tama ba, Coach Oscar? Tama yun. Actually, parang kapag naranasan mo na yung isang business, kahit na yung hindi mo alam na susunod na business, parang may formula na Yun, tama. May formula. May formula na ganito pala yung una kong gagawin. Ito pala yung gagawin ko. Diba? And to be honest, hindi lang naman dapat tayo isa, dalawa, o tatlo. It's actually biblically from Ecclesiastes 12:11,
na a man should have a 7 passive way of stream income. 7 Wow. yung 7, ng oo. God. Pero Right, sabi right. niya, 8 is mas maganda. Siya Okay, mismo okay. nagsabi, no? 8. Kasi kapag dumaras yung panahon na mahina yung isa, walang Oo. kita yung isa, meron kang Oo. always pambaka. So, ganun talaga. Okay. Ganda niyan ha. So, dapat at least, ibig sabihin, wag ka lang mag-concentrate sa isang stream of income kasi pag may mangyari dyan, halimbawa, katulad, nagka-pandemic, so, ano na, Exactly. wala na. At least kung meron kang Wala. 7 to 8 streams of income flowing sa'yo, then, humina man yung isa, 2, 3, may matitira ka pa rin iba na pwede mong pagkakitaan. Tama ba, Coach Oscar? Galing nun ah. Tama. Oo. Kaya iba-iba yung ating, kung mapapansin na ating mga viewers, no? Meron tayo sa digital marketing, meron tayo sa wedding, meron tayo sa travel, meron din tayo sa networking, which is yung bagong-bago, lead good, no? So, yun yung mga, Yun. ganoon yung Okay. kailangan gawin bilang isang entrepreneur. Hindi pwedeng isa. Right. Coach Reynold, balikan ko lang yung konti doon sa travel business mo. Balikan ko lang ng konti. So nagsabi mo, inaral mo siya, naging kang agent. Okay, agent muna, di ba sabi mo? Then, napalago mo siya, nag-grow, hanggang siya'y naging ng isang travel agency. Tama ba? Tama, yes. So, wow. Yes, Coach Allen. So just imagine dati, ikaw lang mag-isa as an agent. Then ngayon, napalaki mo, may sarili ka ng office na travel agency. Tama? Ang galing na, Coach. Meron tayong tao na. Okay. Meron tayong tao na agent sa Pilipinas din na hina-hire. Okay. And to be honest, Coach Allen, natutunan ko rin kung paano, sabi nga ni Robert Kiyosaki, there is gold everywhere. But most people is not trained to find it, no? Not trained to see it. Okay. So, kaya ko sinabi yan is because from travel agency, ngayon na ginagawa ko, it came up yung anak niya na ngayon ako ay nagtuturo para sa mga gustong maging travel agent. As a course. Okay. Nagtuturo ako na para ituro sa kanila yung ginagawa ko, para sa ganon, pwede rin silang magtayo ng kanilang freelance travel agency as a travel agent. Which is, marami nang nag-i-enroll sa akin. So, right. Yun. Coach Oscar, i-flex ko lang total naman na pag-uusapan yung travel agency mo. I-flex ko lang tong website mo yan para makita nila. Wait lang, Coach, para makita nila yan. Guys, yung nakikita nyo ngayon, ito yung website, yung Liwaliw Travel Agency ni Coach Oscar. Ito i-scroll lang natin. Ayan. Explore the world. Ayan. Wow. Mukhang maganda. Dapat pala pag may travel ako, sa'yo na lang ako magpabook, no, Coach Oscar? Yan. Sige, sa'yo na magpapabook. Ayan, no, where magic meets the... Meron tayong mga Coach Allen na ino-offer na travel now, pay later. May ganun ba? Pwedeng utangin yung ticket. No? Okay. Yes. Nako, Coach Oscar, buti na share mo tong travel kasi kami ni Mrs. mahilig kami mag-travel. Kaya nga na-mention ko sa'yo, last time, nag-travel kami dyan sa Canada. Kasi ito yung parang how would I say it, pinaka-motto namin. Parang, syempre, habang bata ka pa,
okay lang na mag-travel ka. Kasi pag medyo may edad ka na, ang hirap na mag-travel. Siyempre, kung may arthritis ka, o may sakit-sakit ka na dyan, di ba, hindi mo na ma-enjoy yung pagta-travel. Siyempre, isipin mo, magta-travel pa ako, baka mamaya doon pa ako ma-high blood or what, or mahal magpa-hospital doon sa nasa ibang bansa ka. So, siyempre, habang bata ka pa, i-enjoy mo yung buhay mo, mag-travel ka. Kasi di ba, Coach, ngayon baka sabihin naman ng iba, Coach Allen, mahal naman ng travel. Hindi mahal ang travel, di ba, Coach Oscar? Kasi pwede mong iplano ahead of time para mas mababa ang pamasahe, di ba? So guys, advance. I'm encouraging you na i-enjoy nyo ang buhay nyo. And one of the things para ma-enjoy mo ang buhay mo is kasama mo ang iyong loved ones, family mo, asawa mo, mag-travel kayo. Kasi ganyan ginagawa namin ng aking asawa na at least once a year, meron kaming pupuntahan, whether sa bandang Asia lang yan or sa US, ganyan. So, actually, Coach Oscar, nagkuha na nga kami ng US visa dahil plano namin next year. Ay, nakita ko nga yan ready ka na. Ayan. So, anyway, ang isa pa rin naming plano na hindi pa namin nagagawa, yan ang nakikita mo ngayon sa harapan yung cruise ship. Hindi pa namin nagagawa yan. Meron ka niyan. Meron ka niyan, Coach Oscar, Meron. Meron tayo niyan. Asia, Alaska. Ayan. Anywhere. So guys, eto ako, kinocommit ko na yung sarili ko kay Coach Oscar kapag meron kaming travel. Dito na kami sa Liwaliw Travels. Kita nyo, meron pang special offer na, travel first, pay later yung batawag to. Pwede utangin yung ticket. Pero, di ko na mautangin yan, Coach Oscar. No problem. So anyway, guys, ayan Liwaliw Travels. Madali lang naman. Isulat ko para matandaan nila, Coach Oscar. Wait lang susulat ko yan. Para matandaan nila. www.liwaliwtravels.com. Tama ba? liwaliwtravels.com. Yan. I-post ko lang saglit, Coach Oscar, para makita nila. Ayan guys, tama ba, Coach Oscar? liwaliwtravels.com. Yan. And so guys, ipiplex ko rin, Coach. Yes, go ahead. Yes, go ahead. Diyan sa website na yan, if you are happy na gusto nyong matuto about travel agency and become a travel agent, meron po kaming link dyan na pag kinlik nyo lang yung button, mapupunta po kayo doon sa another website kung saan ando doon yung masterclass course ko po na isineshare. So, Coach Oscar, nandito ba yon yung button na yon? Saan ba yung button na yon? Sa taas, yan. Become an agent. Contact? Ayun, become an agent. No, ayun. Ayun, yung pinakasi. Ayun, become an agent. Ayun, become an agent. Become an agent. Yeah, pwede yan. Coach Oscar, i-click ko para tingnan natin kung ano mangyayari. Click ko. Yes. Become an agent. Ayan, click natin. It will go to another Ayun! Page. Ayun ang masterclass course, travel agency with Coach Oscar. Ito may video pa siya. Coach Allen. Ay, sorry. Hindi pala siya. Wait. Ayusin ko. Wait. Page yan Wait. Another page nga. Wait lang. Ako nakita ko kayo. Hindi, ito. I-share ko ngayon. Nilink ko lang yan Ayan na, Coach Oscar. Ayan na. The class. Okay. We have a lot of plan. Actually, I want to flex this, Coach Allen. Go ahead. It's gonna be planning, no? About this agency, travel agency na ginagawa namin. But not right now, but in the future. We wanted to have maraming matulungan na kababayan natin. We wanted to have this travel agency into a networking system. If you would click sa baba, makikita saan mo ba yun? Ito ba yun? Become a travel agency operator? Ito ba yun? Yes. Sa murang-murang halaga lang yan. Okay. $500. You will learn the ins and out of becoming a travel agent or travel agency. Yan. Napakaganda niyan. Marami nang kumuha sa akin ng course na yan.
Oo nga. Mainly dito sa taga-Canada, mga US. Eto Coach Oscar, may mga ito si Vanji pala is a travel operator na rin siguro, ano? She's my agent actually. Ayun, Siya si yung nagwo-work as an agent for me. Yeah. Galing. Yan. Yeah. Nakakabenta siya kasi nasa sales din siya eh. Okay. Lalo na ngayon, wala nang pandemic, kaya talagang boom na boom ang travel industry ngayon, di ba, Coach Reynold? Ay, Coach Oscar. Tama. Totoo yun. Mas lumaki yung percentage after the pandemic ng mga nagta-travel. No? Tapos, Coach Oscar, ito pala ay hindi lang tungkol sa travel, kung hindi magtuturo ka rin dito ng free Facebook traffic strategies, ano? Kasama lahat yan sa ating master class course travel agency. Oo nga. Kasama lahat yan. Actually, it has a video recorded already. Wow. Meron na, panonoorin na lang nila. Ang kagandahan is I will take them by the hand na we will do a Zoom, no? Yes, Coach Oscar? Yun. Yan. Coach Oscar? Yes. Yes. Okay. So, ito yung kanyang masterclass, guys. Okay? So, grab the opportunity, guys. Basta mag-visit kayo sa liwaliwtravels.com. Then, i-click nyo lang yung click nyo lang yung Become an Agent. At pag i-click yung Become an Agent, mapupunta kayo dito sa Masterclass Course Travel Agency with Coach Oscar for those na gustong mag-start as an agent sa travel industry. And I believe na dyan rin tuturo kung paano ka magkaroon ng sarili mong travel agency. Tama ba, Coach Oscar? Tama. Perfect. So, na-promote tuloy ako ng wala sa Hindi, okay yun, Coach Oscar. Kasi from chef to CEO ka ng sarili mong travel industry. Kaya nakakatuwa naman talaga, Coach Oscar. Coach Oscar, kanina may na-mention ka pang isa na sinasabi mong business mo na naku-curious ako. Sabi mo kanina yung Live Good. Ano naman itong Live Good para magkaroon ng idea yung mga kakilala natin, mga viewers natin. Go ahead, Coach Oscar. Yung isa pa yan sa aking hinahawakan na business, yung Live Good, which is an e-commerce platform membership club, no? Na kapag nag-join kayo, I would suggest this to sa mga gustong mag-start ng business and walang idea, no? Napakadaling umpisa niya kasi minimal capital of $50 lang to start, and then you will become a member. Tapos yung kagandahan sa Live Good, yung Live Good na yan, merong team which is kasama na rin kami doon na nagtuturo para ma-scale up mo yung pagbe-business tungkol dito sa Live Good. Itong Live Good is yung supplement product na kailangan din natin, no? Lalo na sa mga nagkakaedad. And Live Good is an easy way to earn an income, to be honest with you, no? So I myself will not recommend a business kung hindi talaga siya effective, no? And actually I myself is member of Live Good, and I'm getting a benefit out of this, no, dito sa business na to. And since bago pa lang yung negosyo, eventually I can see the progress, no, pagdating ng araw, parang lalabas na parang pension mo yung magiging income mo rito. And the good thing is malaki yung earnings na pwede mong maging income month-to-month basis, no, kapag nagawa mo yung business talaga properly. And
as part of also an owner, kami na rin yung nag-share, nagtuturo sa mga gustong maging members, no, ng ating product na to, maliban sa other na hinahawakan natin na business. Kaya ngayon, yung babalik yung sinasabi ko kanina, yung tungkol sa Ecclesiastes 12:11 ng Bible, na hindi pwedeng isa lang. Ang sabi doon, you must have a 7-stream flow of passive income, no? In case na dumating yung taghirap, meron ka laging pang-backup. That is the reason why I engaged to other different businesses. Yun po. Yun. Coach Reyno, Coach Oscar, itong link na to yung www.livegoodtour.com/agent2orange, tama ba? Ito yung link mo na kailangan nila click para kung gusto nilang gumawa ng free account para ma-tour nila ang Live Good. Ito yung kiklik nila. Tama, Coach Oscar? Yes, oo. Pag kinlik nila yan, yung livegoodtour.com agent2orange, bali babagsak kayo mismo sa sarili kong website. You just need to fill out the form, your first name, last name, and email. Click the reservation, reserve my position, and then the Live Good will follow up with you, or even myself will follow up namin kayo. And para maturuan namin kayo about this opportunity, which is hindi ako papasok sa isang business nga na I know na hindi maganda. That's why, you know, for, let's say natin na if you planning or wanted to start something na hindi ganun kalaki ang investment, well, I would recommend and suggest this product Live Good company to start your own business. Right. Yeah. Oo, tapos Coach Oscar, ang maganda rin dito sa Live Good is that yung sinabi mo kanina, kung meron ka lang maliit na puhunan, sobrang liit lang talaga ng puhunan dito, katulad ng na-mention ni Coach Oscar. Maliit lang, at ang maganda yung potential, pag ito ay tinrabaho mo at na-build mo, this can be your retirement plan kasi magiging passive income na. Meaning to say, kung na-build mo na siya at ayaw mo na gawin, gusto mo nang pa-chill-chill, pa-relax-relax, passive income, pumapasok yan monthly, hindi peso dollars. Tama ba, Coach Oscar? Dollars ang kikitain mo dito. US dollars ang Live Good. Kaya, go ahead, Coach Oscar. It's a no-brainer, no, sa mga nagtatry na gusto, especially sa mga OFW, no? Yung right. Kasi ang Live Good is international kumbaga globally, no? And we have 980 going 1 million members na sa buong mundo. And marami nang nag-success sa business na to, including us sa susunod na mga month, no, na darating. Yeah. So guys, try and yes. Yeah. So guys, again, I'm inviting you to check out itong Live Good Business ni Coach Oscar. Yung naka-flash sa screen ay ang kanyang website. Kung gusto niyo ng more information, pwede kayong gumawa ng free account para ma-tour ninyo yung dashboard at loob ng Live Good. Free po yan. Yan po sa screen. Visit www.livegoodtour.com/agent2orange. Yan po yung website ni Coach Oscar Cesante. So go ahead, visit that. Lagay nyo lang yung inyong first name, last name, and email address. I-click yung reserve my position now, and automatically you will receive a free account sa Live Good. Coach Oscar, maraming salamat dito sa mga shinare mo sa amin about Live Good, about your travel agency. Napaka-importante to, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na OFW sa naghahanap ng ano bang pwedeng side hustle, ano bang pwedeng umpisa na negosyo na yung abot kamay. Ibig sabihin yung hindi masyado mahal, pwede mo umpisahan ng hindi full-time, part-time lang muna kasi syempre may trabaho ka rin as OFW. So maganda pong umpisahan itong dalawang negosyong
sinabi ni Coach Oscar, kasi makikita niyo naman si Coach Oscar ngayon. Very successful sa kanyang travel agency, very successful rin sa kanyang Live Good business. So you take your pick kung saan ka komportable at kung saan yung mas gusto mo, kung nasa travel agency or magiging travel agent ang gusto mo, magiging freelancer or travel agent muna, part-time, habang may trabaho ka, that's good. Then check out mo si liwaliwtravels.com, kay Coach Oscar yan. Ang maganda, mag-guide ka ni Coach Oscar kasi ito ay matagal na niyang negosyo. Alam na niya yung in and outs, ano yung dapat, mag-guide ka niya properly para maging successful travel agent ka and eventually transform yourself into a travel agency. O, diba? At kung gusto mo naman ng isa pang negosyo, na gusto mo retirement, yung i-build mo siya pagkatapos ma-build mo siya 1 to 2 years, chill, relax ka na lang, then live good naman. Dahil yan, para sa health mo naman yan, di ba? So, yung mga products dyan is para kapag nagkakaedad ka na, syempre gusto mong healthy pa rin. Tapos gusto mo may pumapasok na pera kahit hindi ka nagtatrabaho. And then may travel agency ka pa, di mag-travel ka na rin at the same time. Diba? Ang gandang kombinasyon, Coach Oscar, isipin mo, pa-relax ikaw, healthy ka, at nagtatravel ka. Ayos, di ba? Coach Oscar, maraming. Yes, go ahead, Coach Oscar. Go ahead. Yeah. It's okay. Yeah, that's fine. Okay. Coach Oscar, maraming salamat. Now, bago tayo magtapos, salamat sa mga na-share mo sa amin. Actually, hindi lang yung inspirational story ang na-share mo today. Na-share mo rin is an opportunity para sa mga kababayan natin na gusto magkaroon ng side hustle or gusto lang mag-retire na maganda ang buhay. Coach Oscar, ang last question ko na lang sa iyo is this. Ano ba ang mensahe mo sa ating mga kababayan na nanonood ngayon? Bigyan mo kami ng message mo para bago tayo magtapos talagang punong-puno sila ng baon sa ating live broadcast ngayon. Go ahead, Coach Oscar. The stage is yours. Go ahead. Yeah, sa akin, no, since maraming viewers tayo na OFW, kahit na yung mga nasa Pilipinas, no, na walang idea about business, huwag kayong matakot, no. Pwede kayong mag-umpisa sa anumang paraan, no, unti-unti, pero the most important thing is planning, no, bago nyo umpisahan yung business. And kung magbi-business kayo, try to make sure na mag-start kayo sa maliit, no, na hindi kayo gagastos ng malaki, and at the same time, yung pwede nyong gawin during kahit na nagtatrabaho pa kayo. Let's say, yung mga foreign worker na side hustle lang nila sa gilid, no? Pagka talagang kumikita na ng malaki, then pwede mo nang i-ship siya, no? And then focus to one, and then add another business. Hindi lang pwedeng isa. Kailangan laging merong backup, no? Para in case na medyo tagilid yung isa, meron kang always backup, no? So, ganun po yung mga nagpaplano na mag-business para ma-sustain mo yung kumbaga yung negosyo mo mismo talaga. So, yun lang ang aking message sa inyo. And yeah, good luck sa ating lahat. No? Well, yes. Coach Oscar, maraming salamat for your time at sa mga na-share mo at sa business opportunity rin na naibigay mo para sa mga kababayan natin na gusto magsimula ng isang travel agency or isang business na pwedeng maging lang retirement through Live Good. Coach Oscar, ito ay mauulit Suki mo na ako yes. sa mga gantong live stream Yes. And yeah, actually, very premature pa yung pinaplano namin about sa agency, about shipping it into network, parang marketing system din na gagawin namin, tulad nung ibang company na ginagawa nila. So anyway, thank you for this opportunity, Coach Allen, for having me here. Thank you so much.
Yes, you're very much welcome, Coach Oscar. So guys, maraming salamat sa pag-tune in nyo sa amin ngayong aming live stream broadcast. So next week, meron ulit tayong ibang guest naman. Pero syempre, suki na natin si Coach Oscar. Makikita nyo siya once in a while dito sa live stream natin. And by the way, ano po yan? Business partner ko rin yan si Coach Oscar. Kaya kahit hindi nyo siya makita sa live stream, kasama ko po yan si Coach Oscar. Pati si Coach Reynold, hindi ko alam kung nandito ngayon nanonood. So I guess nanonood rin siguro yun. Coach Oscar, ang nakakatawa lang guys is kami nila Coach Oscar at Coach Reynold, kami po ay ewan ko lang, nakita na ba kayo ng personal ni Coach Reynold, Coach Oscar? Actually, he visit here one time. So, na-tour ko sila. Sila. Okay. Na-tour ko sila dito sa Calgary. Yeah. So, nag-start kami, I think nag-start kami pare-pare online lang, hindi po kami magkakakilala personally, pero naging kami magkakaibigan, magkaka-business partner online. And who knows, baka ito na rin yung pagkakataon ninyo na magkaroon ng business partner through online. Pwede kay Coach Oscar. Ngayon, shinare niya yung mga businesses niya. Nako, mapagkakatiwalaan tong tao na to at subok na po to sa experience at sa larangan po ng travel at saka sa mga health and wellness business opportunity. Inire-recommend ko po si Coach Oscar dahil kilalang-kilala ko na po itong tao na to. Kaya Coach Oscar, maraming salamat. So guys, hindi ko na papatagalin. Maraming salamat Coach Oscar. Tingin ka na sa camera, tayo ay magse-selfie para tayo ay may picture. Okay? 1, 2, 3, smile. Ayan. Okay, Coach Oscar, maraming salamat. Alam ko, yes, gabi na dyan. Uwi pa. Alright, bye-bye, Coach Oscar. Good night. Bye-bye. Bye-bye.